Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakabagong kontrobersya na kinasasangkutan ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. If I get impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Vice President Sara Duterte appears resigned to her fate in the event she is impeached. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Sa mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang mga isyong bumabalot sa kanyang pangalan. Mula sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo hanggang sa mga bantang ipinahayag laban sa Pangulo. Mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo, noong Nobyembre 2024, isinagawa ang mga pagdinig sa Kongreso hinggil sa paggamit ng Office of the Vice President, OVP, ng confidential funds na umaabot sa 500 milyong piso. Ayon sa mga mambabatas, may mga indikasyon ng cover-up mula sa panig ng OVP, lalo na't hindi dumalo ang ilang opisyal sa mga pagdinig upang magbigay linaw sa issue. Sinabi ni Representative Joel Chua na tila may pagtatakip na nagaganap, lalo na't ang mga direktang sangkot sa paggamit ng confidential funds ay hindi pinapaharap sa Kongreso. All right, joining us for our first hot copy, we have the chairperson of the House Panel on Good Government and Public Accountability, Congressman Joel Chua. Representative Chua, good morning. Hi, good morning, Karen. Good morning sa inyong lahat. All right, over 1,300 receipts from the Office of the Vice President on the confidential fund use, spurious, no records, matching with the PSA. What happens next? So, 1,322 out of 1,992 from the OVP. Doon naman sa DepEd, 405 out of 677. So this will form part of our committee report once we submit this committee report to the plenary for the Congress to consider. Pagbaba ng trust at approval ratings. Dahil sa mga kontrobersyang ito, naitala ang malaking pagbaba sa trust at approval ratings ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Isinagawa ang survey sa gitna ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds at mga reklamong impeach. Facebook mga bantang ipinahayag laban sa Pangulo noong Nobyembre 23, 2024 sa isang online news conference. Nagpahayag si Pangalawang Pangulo Duterte ng mga bantang papatayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang asawa, at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Bagamat sinubukan niyang bawiin ang pahayag sa pagsasabing ito'y pagpapahayag lamang ng kanyang pag-aalala para sa sariling kaligtasan, nagdulot ito ng malaking kontrobersya at naging sanhi ng pagsisimula ng investigasyon ng National Bureau of Investigation, NBI. AP News mga kasong impeachment. Bunsod ng mga nabanggit na issue, 2 reklamong impeachment ang isinampalaban kay Pangalawang Pangulo Duterte. Ang una ay inihain ng mga civil society activists na nag-aakusa sa kanya ng paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, maling paggamit ng pondo ng gobyerno, at iba pang krimen kabilang na ang mga bantang ipinahayag laban sa Pangulo. AP News. Ang pangalawang reklamo naman ay inihain ng mga aktivistang makakaliwa na nag-aakusa sa kanya ng maling paggamit ng mahigit 600 at 12.5 milyong piso sa confidential funds at pagharang sa investigasyon ng Kongreso sa pamamagitan ng pagsumite ng mga pekeng ulat. AP News, pagtugon ni Pangalawang Pangulo Duterte. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon, hindi dumalo si Pangalawang Pangulo Duterte sa unang pagdinig ng NBI kaugnay ng mga bantang ipinahayag niya laban sa Pangulo. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang abogado na nagsabing walang basehan ang mga paratang at hindi ito maituturing na grave threat sa ilalim ng batas.
Ayon kay Duterte, hindi siya naniniwalang magiging patas ang investigasyon at inihahanda na niya ang kanyang depensa laban sa mga reklamong impeachment. AP News, pagtatalo sa pondo ng bansa noong Enero 20, 2025, inakusahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng pambansang budget. Ito'y matapos sabihin ng nakatatandang Duterte na ang budget ay invalid dahil sa ilang items na hindi napunduhan, na umano'y nagbibigay ng labis na diskresyon kay Marcos sa paglalaan ng pondo. Mariing itinanggi ito ni Marcos, sinasabing hindi pinapayagan ang pagpasa ng budget na may mga blankong items. The blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Konklusyon. Ang mga sunod-sunod na kontrobersyang kinasasangkutan ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang reputasyon at sa politika ng bansa. Mula sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo, pagbaba ng trust at approval ratings, mga bantang ipinahayag laban sa Pangulo, hanggang sa mga reklamong impeachment, malinaw na nahaharap siya sa seryosong pagsubok sa kanyang liderato. Ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya at ang magiging tugon ni Duterte sa mga isyong ito ay tiyak na babantayan ng publiko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga sumusunod na hot issue sa Pilipinas.